Kumusta mga kaibigan? Alam mo ba na ang mga pagkakamali na ginagawa mo tuwing may regla ka ay maaring magdulot ng mga problema tulad ng PCOD, thyroid issues, o kahit urinary tract infections? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkakamali na madalas ginagawa ng mga babae tuwing may regla sila, na nagiging sanhi ng mga problema tulad ng pinakamasamang sintomas ng PMS, pananakit ng tiyan, at bloating. Ngunit huwag mag-alala, pag-uusapan din natin kung paano maiiwasan ang mga pagkakamaling ito at ang mga pinakamahusay na praktis upang mas maging magaan ang iyong regla. At higit pa rito, susuriin natin ang ilang maling paniniwala ng mga Pilipino tungkol sa menstruation at ibubunyag ang katotohanan sa likod ng mga ito. Kaya't simulan na natin. Welcome sa Mind Your Body channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pagkipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Bawat buwan, ang katawan ng babae ay dumadaan sa isang kamanghamanghang proseso na naghahanda para sa pagbubuntis. Kapag hindi naganap ang pagbubuntis, ang paghahanda na ito ay natural na nalalagas sa anyo ng buwan ng regla. Sa panahong ito, ang katawan ng babae ay nagiging napakasensitibo at ang maling mga gawi ay maaaring magdulot ng panganib sa kalusugan. Tatalakayin natin ang 5 mahalagang pagkakamali na dapat iwasan ng bawat babae tuwing may regla. Susuriin din natin ang ilang maling paniniwala na karaniwan sa Pilipinas tungkol sa regla. Pagkakamali number 1, mali na pagpili ng diet tuwing may regla. Ang mga kinakain mo tuwing may regla ka ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa kung gaano ka komportable o kakulangan sa ginhawa sa mga araw na ito. Tradisyonal, ang mga babae ay hinihikayat na kumain ng mga warming foods tuwing may regla upang masiguro ang maayos na daloy ng dugo. Ang mga pagkain tulad ng sesame seeds, dried coconut, at jaggery ay bahagi ng tradisyonal na dieta. Ngunit ang pag-inom ng malamig na inumin, cold drinks, at iba pang mga malamig na pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagkakamali. Kahit na tila malusog ang mga option tulad ng salads, lalo na pagkatapos ng paglubog ng araw, black coffee, green tea, at mga hindi ibinabad na mani ay maaaring magdulot ng pagkakauhog sa katawan na posibleng magdulot ng cramps at bloating dahil ang pagtunaw ng pagkain ay naturally mababa sa panahon ng regla. Mainam na iwasan ang deep-fried at mabigat na pagkain. Ayon sa isang pag-aaral noong 2015, ang mga taong kulang sa magnesium ay mas malamang na magkaroon ng matinding sintomas ng PMS. Ang regular na pag-inom ng mga diuretic beverages tulad ng alcohol at soft drinks ang pangunahing sanhi ng kakulangan sa magnesium. Upang mapunan ang magnesium, isama ang mga berdeng gulay tulad ng gourds, capsicum, pumpkin, at leafy greens sa iyong dieta. Yung mga pagkaing ito ay mayaman din sa iron, na mahalaga dahil ang katawan ay nawawala ng dugo. Ang turmeric na napatunayang nagpapababa ng mga sintomas ng PMS at ginger na tumutulong sa pag-iwas sa mga problema sa regla ay dapat ding bahagi ng iyong dieta. Tiyaking kumain ng mga warming, fresh, home-cooked na pagkain at iwasan ang malamig at nagdudulot ng pagkakauhog na pagkain. Pagkakamali number 2, pagligo ng ulo tuwing may regla. Alam mo ba na may mga pamahiin sa Pilipinas tungkol sa pagligo ng ulo habang may regla? Bagamat maaaring sabihin ng mga modernong doktor na ito ay lumana, may ilang katotohanan na dapat isaalang-alang. Napansin mo ba na parang pansamantalang humihinto ang daloy ng regla habang naliligo o lumalangoy? Ito ay dahil ang malamig na tubig na bumubuhos sa ulo ay nagdudulot ng pagbaba ng temperatura sa itaas na bahagi ng katawan. Ang pagbabagong ito sa temperatura ay maaaring magdulot ng hindi ka nais-nais na epekto sa daloy ng dugo sa panahon ng regla. Ayon sa mga tradisyonal na paniniwala,
Ang pagligo ng ulo tuwing may regla ay maaaring magdulot ng pagkakaroon ng cramps at iba pang problema sa menstrual flow. Bagaman maaaring mahirap sundin ang ganitong mga pamahiin sa makabagong panahon, mas mainam pa rin na mag-ingat. Kung hindi mo maiiwasan ang pagligo ng ulo, subukan mong maligo gamit ang maligamgam na tubig sa halip na malamig. Upang mapabuti ang iyong karanasan tuwing may regla, maaari kang magdagdag ng 1 kutsarita ng baking soda sa iyong paliguan. Ang baking soda ay may natural na pH balancing properties na makakatulong sa pagpapahinga ng mga kalamnan ng matris at pagpapabuti ng iyong komportableng pakiramdam. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang mas komportableng pakiramdam sa panahon ng regla habang nirerespeto ang mga lokal na paniniwala at kaugalian. Pagkakamali number 3, sobrang pagpapagod. Dapat bang mag-ehersisyo tuwing may regla? Ang sagot ay oo, pero may mga dapat tandaan. Ang magaan na ehersisyo sa panahon ng regla ay napatunayang nakakatulong sa pagbawas ng mga sintomas tulad ng pananakit, cramps, bloating, mood swings, at pagkapagod. Subalit, ang sobrang pagbibigay ng lakas sa sarili o mahahabang ehersisyo ay maaaring magdulot ng mga komplikasyon. Maraming mga atleta na nag-eehersisyo ng matindi ang nakakaranas ng pagbabago sa kanilang menstrual cycle, kung saan minsan ay nawawala o nagiging kaunti ang daloy. Ayon sa mga tradisyonal na pananaw, ang pinakamainam na ehersisyo sa panahon ng regla ay ang mga magagaan na aktibidad. Ang mga simpleng paghinga tulad ng 10 minuto ng paghinga ng malalim o deep breathing ay makakatulong sa pagpapakalma ng iyong katawan. Ang magaan na paglakad sa park o pagkatapos ng hapunan sa ilalim ng buwan ay makakatulong sa pagbalanse ng iyong mga hormone at pagpapabuti ng iyong pakiramdam. Ang mga magaan na cardio exercises, gentle strength training, at stretching ay maaari ring isaalang-alang kung kaya ng iyong katawan. Ang pinakamahalaga ay ang tiyakin mong nakakakuha ka ng sapat na pahinga dahil ang sobrang pagpapagod ay maaaring magdulot ng mga seryosong problema sa hinaharap tulad ng PCOD. Sa ganitong paraan, makakamit mo ang mas komportableng pakiramdam sa panahon ng regla habang sinusunod ang mga tradisyonal na gabay. Pagkakamali number 4, pakikipagtalik tuwing may regla. Ayon sa isang survey ng 500 kababaihan na may edad 18 to 50, 82% ang may sexual na aktibidad tuwing may regla. Gayunpaman, hindi ito inirerekomenda, lalo na sa unang 3 araw ng menstruation. Ang pakikipagtalik sa panahong ito ay maaaring magdulot ng imbalance sa katawan ng babae na nagiging sanhi ng masakit na regla at bloating at maaaring makasama rin sa kalusugan ng iyong partner na lalaki. Sinasabi ng modernong siyensya na ligtas ang pakikipagtalik tuwing may regla, ngunit dahil ang mga virus ay maaaring mabuhay sa dugo, may dagdag na panganib ng sexually transmitted infections tulad ng hepatitis kung walang ginagawang barrier methods tulad ng kondom. Dagdag pa, ang pakikipagtalik tuwing may regla ay maaaring magpataas ng panganib ng endometriosis. Sa panahon ng regla, ang katawan ay natural na naglilinis at mahina dahil sa pagkawala ng dugo. Kaya't mas mainam na iwasan ang pakikipagtalik sa panahong ito. Pagkakamali number 5, paggamit ng commercial sanitary pads. Kung gumagamit ka pa ng mga commercial sanitary pads at tampons, oras na para mag-isip ng alternatibo. Alam mo ba na ang mga puting sanitary pads ay hindi talaga puti? Sila ay binabalutan ng maraming chemical para makamit ang maliwanag na puting kulay. Ayon sa mga pag-aaral, ang karamihan sa mga sikat na sanitary pads ay naglalaman ng mga volatile organic compounds na maaaring magdulot ng hormonal imbalance. Ang dioxin na matatagpuan sa ilang pads ay carcinogen na maaaring magdulot ng panganib ng cancer. Ang mga harmful substances na ito ay mas mabilis na naa-absorb sa vaginal area kaysa sa bibig at walang sapat na regulasyon na nag-check sa mga nilalaman nito.
Mas malala pa ang tampons dahil direktang nakapasok sa vagina. Kaya't iwasan ang mga produktong ito at magpalit sa natural na biodegradable pads, cloth pads, o mas mainam, menstrual cup. Isang karaniwang pagkakamali din ang pagpapabaya sa sanitary pad ng matagal. Ang natrap na moisture sa pad ay maaaring magdulot ng bacteria at fungus na nagiging sanhi ng infection. Ayon sa mga eksperto, ang sanitary pad ay dapat palitan tuwing 4 hanggang 8 oras, depende sa daloy ng dugo, upang mapanatiling malinis at ligtas ang iyong area. Sa ganitong paraan, mapapangalagaan mo ang iyong kalusugan at makakamit ang mas ligtas at komportableng karanasan sa panahon ng regla. Mga maling paniniwala at katotohanan. Maling paniniwala number 1. Sa Pilipinas, maraming naniniwala na bawal kumain ng maaasim tulad ng mangga o suka kapag may regla dahil ito raw ay nagdudulot ng matinding pagdurugo. Ang katotohanan, wala pang sapat na ebidensya na nagpapatunay na ang pagkain ng maasim ay may direktang epekto sa regla. Ang mahalaga ay ang pagkonsumo ng balanseng pagkain at pag-iwas sa malamig at malalamig na pagkain para maiwasan ang cramps at bloating. Maling paniniwala number 2. Isang pangkaraniwang paniniwala sa Pilipinas ay bawal maligo o maghugas ng buhok habang may regla dahil ito raw ay nagdudulot ng pasma o nagiging sanhi ng matinding pananakit ng katawan. Ang katotohanan, bagaman may mga naniniwala rito, walang siyentipikong basehan ang ganitong paniniwala. Ang pag-iwas sa malamig na tubig ay may benepisyo sa daloy ng dugo. Ngunit walang masama sa pagligo basta't gumagamit ng maligamgam na tubig at iniiwasan ang malamig na paliligo. Maling paniniwala number 3. Sa ating kultura, may mga naniniwala na dapat magpahinga na lang at iwasan ang anumang uri ng ehersisyo habang may regla sapagkat ito raw ay magpapalala ng sakit. Ang katotohanan, hindi naman masama ang pag-ehersisyo basta't ito'y magaan lang. Sa katunayan, nakatutulong ang magaan na ehersisyo sa pag-alis ng mga sintomas ng PMS tulad ng pananakit ng tiyan at pagbabago ng mood. Maling paniniwala number 4. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang pakikipagtalik habang may regla ay masama at nagdudulot ng masamang epekto sa kalusugan. Ang katotohanan, bagamat may panganib sa kawalang kaalaman tungkol sa kalinisan, ang pangunahing issue ay ang kawalang ng barrier protection na maaring magdulot ng mga infection. Maling paniniwala number 5. Sa Pilipinas, may paniniwala na ang commercial sanitary pads ay ang pinakamahusay na option para sa kalinisan sa panahon ng regla kahit na maraming panganib ang kaakibat nito. Ang katotohanan, ang paggamit ng natural at biodegradable na pads o menstrual cups ay mas ligtas at mas epektibo sa pag-iwas sa mga potensyal na panganib ng commercial sanitary products. Sa panahon ng regla, mahalaga ang pagkain ng mga warming at fresh na home-cooked na pagkain at iwasan ang malamig na pagkain. Ang sesame seeds, dried coconut at jaggery sweets ay inirerekomenda. Kumain ng mga berdeng gulay upang makuha ang sapat na magnesium at iron. Ang turmeric milk bago matulog at ginger tea sa halip na evening tea ay makakatulong din. Iwasan ang deep-fried, mabigat na pagkain, alcohol at soft drinks. Ang pagligo ng ulo ay dapat iwasan at mainam ang maligamgam na paliligo. Ang pakikipagtalik sa unang 3 araw ng regla ay maaaring magdulot ng imbalance at negatibong epekto sa kalusugan ng male partner. Panahon na para talikuran ang mga dioxin-based na commercial sanitary pads at lumipat sa biodegradable pads, cloth pads, or menstrual cup. Sana makatulong ang video na ito sa iyo. Maraming salamat sa panonood. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balanseng nutrisyon at maingat na mga desisyon.
mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, mag-ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.